Magandang araw mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, si Doc Nilo Antalan Magtibay mula sa BNJ Distributors at NUM Gain Park. Kaagapay sa Tagumpay. Mga kaibigan, mga kasabong, magandang araw ho sa inyong lahat. Mga Kanokma PH, okay lang ba kayo dyan? At maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap nyo dito sa amin sa ere. So mga kaibigan, noong nakaraang linggo ay napag-usapan natin yung pag-harvest ng ating mga manok. But this time, nasa hardening stage na tayo. Ano ba yung hardening stage? Ito yung crucial na stage ng mga manok natin o yung mga baby stags or cockerel natin galing doon sa ranging area. Kailangan po may hardening nating mabuti. Ano ba yung hardening? From the word itself, harden. Patitigasin mo yung manok mo. Pwede ba namang lumaban ka na lambutin yung manok mo? Dapat makuha natin yung maturity ng manok mo, yung testosterone level, dapat mataas yung libido. Kung pwedeng humabol siya ng mga babae, habulin niya at lumaban sa mga kapwa niya lalaki para may pakita niya. Kasi ang mga manok, mga Kanokma PH ay territorial animal. Kailangan mabuild nila sa sarili nila, ako yung matapang, ako yung supremo. Yan po yung mga manok natin, mga Kanokma. Ngayon, nag-hardening na tayo, nilagyan na natin ng short cord yung manok natin. And at the same time, again, ang gagamitin po natin sa kanilang mga inahin ay matured na babae. Pwede po mga bull hen or mga hen yung gagamitin natin. I-avoid po natin as much as possible, mga Kanokma, ang paggamit ng mga pullets, no? Because yung mga pullets is not yet ready to accept yung coitus or yung mating. Unlike those brood bull hen at saka yung hen natin, kaya nang i-guide ng mga bull hen natin at saka yung hen natin, yung mga stag natin. Sila yung mag-guide sa baby stag natin kung paano yung mating, paano yung coitus na tinatawag. And from that point, habang nagkukwito sila, tumataas yung kumpiyansa sa sarili nila, tumataas yung libido, tumataas yung testosterone level, at doon nagkakaroon ng maturity. At doon magaganap yung hardening stage natin. Okay, mga Kanokma, importante din from harvesting to hardening, yung feeding natin sa mga manok natin. Huwag po ninyong basta babaguhin ang patukan ninyo mula ranging area going to the hardening pen. Kapag po bigla nyong binagong mga Kanokma yan, babagsak po ang katawan ng mga manok natin. Okay? Sabi natin, hinarvest natin yung mga manok natin, nagbigay tayo ng stallion, ina-alternate natin dito sa ating Voltron, 0.25 cc hanggang 0.3 cc, and of course, nagdi-deworm tayo ng Pacquiao. Gaano katagal sa hardening pen? Yung iba 5 days, yung iba 7 days or 1 week. Importante na kapag nilagay nyo yan dyan, hindi na sila takot sa mga babae or sa mga hen. Sila na yung mag-i-initiate ng coitus, ng copulation na tinatawag natin. At hindi yung sila pa yung papaluin ng inahin. Mga Kanokma, huwag din ho kayong gagamit ng mga inahin na may mga tahid, ha? Kasi most of the time, pagka yung mga inahin, kita nila na kaya pa nila yung mga baby stags or cockerel, papaluin nila yan. Chances are yung mahabang tahid nila, pwedeng sila yung makabulag sa cockerel. So avoid those things na mahaba yung tahid ng mga inahin natin. And then, 5 days, any time of the day, naglalagay tayo ng tubig. As much as possible, may Vitasync tayo sa tubig sa loob ng ating hardening pen. Huwag nating hahayaang mainitan ng araw because kapag inabot ng init ng araw, nagbubbles yan, ininom ng manok, pisik, halak at sipon yan ng mga manok natin. Before and after the hardening stage, yung lagayan natin, may viral side naman po tayo na magaling na pan-disinfect sa lugar para mamatay yung mga bacteria, microorganism, yung mga hindi natin nakikita na natutuka ng mga manok natin at yung hangin na umiikot, malinis natin. Importante po ito, rule of the thumb, kailangan po mapansin natin na apparently healthy yung mga manok natin. Kapag may mga sipon pa, hindi pa po pwedeng samahan ng mga inahin, yung mga baby stags natin until such time na cure or nagamot na natin yung mga sipon nila. Okay? Kapag biglang bumagsak ang katawan, natuyo yung kanilang paa, nawala ng ganang kumain, may Clusin powder po tayo.
Okay, the only sulfaclosin base na po pwedeng lumaban sa pag-ipot ng basa, berde at dugo ng ating mga manok. So, mga kaibigan, mga kasabong, ito po yung hardening stage. Ito yung proseso kung saan ginagawa natin na inihiwalay natin yung ating mga cockerels at hinahayaan nating ma-develop yung maturity para tumaas yung libido, yung testosterone level before transferring it to the cording area. Importante po yun. At yan ang susunod nating topic, kung anong gagawin natin sa cording area, kailan tayo magdadabing, magdidiwatling ng mga manok natin, and kailan tayo mag-i-sparring ng mga manok natin. So mga kanokma, sana ngayong umagang ito may mga kaalaman at impormasyon kayong napulot mula dito sa ating Nokma PH. Huwag po kayong mag-alala sapagkat hindi po kami magsasawang magbahagi ng aming mga kaalaman at eksperyensya pagdating sa pagmamanok. At sana po, una sa lahat ang Panginoon ay nakakatulong kami sa inyong pang-araw-araw na pagmamanukan. Muli po ito si Doc Nilon Talan Magtibay, ang inyong kasama mula sa BNJ Distributors at NUM Game Park. Kaagapay sa tagumpay.